Salamat po muli sa privilege na ito, no? Siguro alam niyo na yon na every time na ako po'y bibigyan ng opportunity ni pastor na magpipreach, expectin niyo na pong laging may bagyo. Napaka... Oo nga. No? Anyway, tayo po'y sa mandaling yumuko at tayo po ay dumulog sa Diyos sa isang panalangin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patuloy na sa inyo namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng gabay ng inyong Espiritu na banal na Espiritu, Panginoon, na maunawaan namin ang mga bagay na aming pong pag-uusapan. Tulungan niyo po, Panginoon, na maging tapat at maging maingat sa aking pagtuturo ng inyong salita at hinihiling ko rin po, Panginoon, na huwag niyong hayaan na masayang ito na after namin marinig ito ay ito'y aming babaliwalain. Subalit, Panginoon, naway pagyamanin niyo at turuan niyo po kami, Panginoon, na pagyamanin din ang inyong salita sa aming buhay. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi po ni Friedrich Nietzsche, hindi ko lang alam paano ipopronounce sa kanya apelyido dahil po siya isang German. Tama. Okay. To live is to suffer, to survive is to find meaning in suffering. So sinubukan niyo pong gawin ito sa kanyang sariling paraan, subalit nakakalungkot, hindi niya ito nakita hanggang siya ay pumanaw. So tayo po mga Kristiyano have something na walang iba. This is something that one of the enough reasons na tayo maging masaya sa Panginoon sapagkat meron po tayong Panginoon, si Jesus, at tayo po ay merong pananampalataya na kung saan it can give meaning to sufferings. Sinabi nga po, when trial comes, we don't face them alone. We face them with God's purpose and promise. At ito po ang sinasabi ni James sa atin, na ating pong pag-aaral, na ating pong makikita sa James chapter 1, 2, and 4. Medyo ayaw muna sanang gamitin yung reading class, nahihirapan. Sa ABAP, kumbaga tinatry ko. Sa ABAP po, sa James chapter 1, verses 2 and 4, mga kapatid, mga kapatid ko, ituring niyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalatay nagbubunga ng pagtitiis. At kung hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Sa hapon pong ito, ibinigyan po nating title ang ating pag-uusapan ngayong Faith, Tried and Tested. At sinasabi po dito, through trials, our faith is tested, our character grows, and our lives glow through God's glory. Kung ating po titignan, sinabi po sa James chapter 1, verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion, greetings. So, nagkakaisa po mga Bible scholars na ang sumulat daw po nito ay si James, yung pong half-brother ni Jesus Christ. At siya po ay naging apostol, hindi po dahil sa nepotism, hindi po dahil sa half-brother siya ni Jesus, naging apostol siya. Subalit, kagaya natin na siya din po ay isang makasalanan at sumampalataya kay Jesus. Kaya nga, sinabi niya, hindi that write sa kanyang letter that James, the brother of Jesus, but rather, James, the servant of God and of the Lord Jesus Christ. So, sino po ang mga recipient ng kanyang sulat? Ang kanyang mga recipient po dito, tinawag niyang 12 tribes. So, makita po natin very obvious na ito ay mga Christian Jews, no? Sabagat alam naman natin ang Christianity po ay nagsimula sa Jerusalem and predominantly mga Jewish Christian po yung nandun. So,
Ito pong mga Kristiyanong ito ay mga nagkalat sa buong Roman world because of persecution. So, inaddress niya po ito. At kapansin-pansin na pagkatapos niya magpakilala, sa kanyang mga sinulatan, wala na siyang maraming palabok na usually ginagawa ni Paul, no? Na parang ini-establish muna ni Paul na kanyang sarili sa recipient na kanyang letters na mapapansin mo nito, walang sinabi sa James, I long to see you. Yan, very common kay Paul yan, no? I remember you in prayer. Pero dito, he goes straight to the point, to the subject of trials. Kaya nga sabi, di ba, James, servant of Christ, blah, 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 tapos greetings, consider it pure joy, my brother. He goes direct to the point. At lais ko po magbigay ng 3 bagay sa mga bagay natin po pag-uusapan. Number 1, we go through trials. Number 2, we grow stronger through trials. And number 3, we grow through trials. Okay. So we grow, number 1, we go through trials, we grow stronger through trials, and we grow through trials. Diyan, of course, sa James chapter 1, verse 2, sinabi po rito, consider it all joy, my brothers, salamat, and sisters, when you encounter various trials. So number 1, we go through trials. At dito po sa verse 2, makikita po tayo ng 3 bagay about trials. Number 1, trials are inevitable. Kaya makita mo natin doon, it's not a matter of if, na pwedeng meron, pwedeng wala, but when. So, trials is unavoidable. It will come, it will surely come because ito ay part ng ating buhay at part ng plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Subalit para sa iba, may mga nagsasabi, ang trials daw ay pwedeng maiwasan. Trials are avoidable sapagkat hindi daw kalooban ng Diyos ang mga Kristiyano ay makaranas ng trials and sufferings. Diba? Hindi daw yun ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban daw ng Diyos sa ating buhay, tayo daw ay dapat laging masaya, masagana, at malusog. So yun daw ang kalooban ng Diyos na mangyari sa buhay ng mga Kristiyano at kung ang trials man ay dumating sa buhay ng isang Kristiyano because He invited trials to come in his life. So kumbaga sa parang law of attraction. No? Ito daw po, at kung mangyari man ang trial, sabi nga, ito daw po ay pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos at mga tinatago mong mga kasalanan. Parang sounds familiar, di ba? Parang yung mga tropa o mga kaibigan ni Job na sila Eliphaz, Bildad, at si Sopar. Lalong-lalong si Sopar, lumayo kayo yan because napaka-sopar niya from the truth of God, no? At ito po yun ang kanilang dahilan. Ang sabi po sa Job chapter 3 verse 25, ito po sinabi ni Job, "What I feared has come upon me, what I dreaded has happened to me." Ito daw ang reason bakit nagkaroon ng matitinding mga pagsubok at paghihirap si Job. Because of negative confession. Kasi sinabi mo eh. Kasi yung sinabi mo, iniisip mo, yan tuloy nangyari sa'yo. Buti nga sa'yo. No? Kaya nga nagsasabi nga po na death and life are in the power of the tongue. Kaya ang sabi mo, be careful what you wish for. Parang ganito mga kapatid. Huwag mong isipin na mawawalan ka ng trabaho. Dahil pag natakot ka, mawawalan ka raw ng trabaho. Huwag mo raw isipin, nalilindol. Kasi pag natakot ka, lilindol daw. Huwag mo rin daw isipin yung asawa mo, yung misis mo, kasi pag natakot ka, have mercy on you. Di ba? So yun daw, paano yung pag bila mo naisip, ay multo. Tapos natakot ka, lalabas ba yung multo? Hindi. So nakita po natin ang mga bagay na sinasabi nila ay malayo sa katotohanan. Sapagkat hindi nila alam ang katotohanan ng salita ng Diyos. So yun po yun. So ba't ang pinapakita po dito sa ating mga kapatid, walang pinanganak sa mundong ito, Kristiyano man o hindi, na exempted sa trials. Because we live in a fallen world na laging nandyan yung tinatawag nating threat of natural calamities. At alam niyo po yan, habang tayo nagpipreach ngayon, ang bagyong si Uwan ay nasa bumabaybay sa
sa karagatan at tumama na sa Sambales na may nagbadang mga malalakas na hangin at ulan. So nandun lagi yung threat of natural calamities because we live in a fallen world. At nandyan din po yung prevalent ng kasakiman at kasamaan ng tao na in a way, tayo ay naapektuhan. At nandun din po na ang ating lupang katawan ay tumatanda, humihina, and one day, someday, papanaw. So trials are inevitable. Number 2, trials come suddenly. Suddenly. The word, when you encounter, yun daw pong word na encounter dito, ang ibig sabihin to fall or to fall down. It is the same word, yung naranasan nung sa Good Samaritan, sa parable of the Good Samaritan, when he fell among robbers. Yung biglaan. Then, the second thing is, Acts chapter 27, verse 41, ito po yung nangyari dun sa sinasakyan ni Apostle Paul na barko nang ito'y na-shipwreck dahil ito'y tinulak ng hangin patunta sa bahura o sa mga tumama, sumalpok, nasira. So yun po pinapakita dito na trials come suddenly. Ewan ko lang po, kung meron pong nangyari sa inyong buhay na napaka-okay, tahimik ang lahat, di ba? Yung pakipikape ka lang, pakuya-kuya-kuy ka, tapos may tumawag sa'yo. Nag-ring yung cellphone mo. And then tapos, sabi sa'yo, huwag kang mabibigla. Pag ganun, di ba? Talaga nabibigla ka kasi pag sinabi huwag mabibigla, alam mo na ano yun? Bad news. Bad news. Parang noon, tatandaan ko na nasa abroad si Joyce, tumawag yung biyenang ko. Kinabahan ako. Kasi hindi normal yun eh. Tapos lalong kinabahan ako nung sinabing, huwag kang mabibigla. So ang unang reaction ko, ano nangyari kay Joyce? Parang, tapos sabi ng biyenan ko, ay may cancer si Joyce. Ewan ko, pinagsakluban ako ng langit at lupa na. Ang dami ko tanong sa biyenan ko, hindi niya masagot. So ito ay, kumbaga sa ayos ang lahat, ang ganda ng lahat, tapos makakarinig ka ng ganung balita na napakasama. Ano mararamdaman mo sa totoo? Pakiramdam ko, parang pinagsakluban ng langit at ang lupa. Alam mo yung parang yung, natatandaan yung mga lumang television, yung ditubo pa. Pinaglalaro namin yan ng bata namin. Pag inon mo, dahan-dahan gaganon. Pag inoff mo, dahan-dahan gaganon. Ganon yung pakiramdam ko, parang talagang naglaho ako sa mundo. Isipin nyo, ang layo namin sa isa't isa, tapos sasabihin ng biyena ko, may cancer si Joyce. Of course, sa biyaya ng Panginoon, ay kasama pa rin po natin siya, no? At na-declare na po na cancer-free siya. So, purihin po ang Panginoon, napakalaking bagay po noon para sa akin at sa aking mga anak. Pero yung time na yun, ang hirap dalin. Nakakatakot. Alam nyo, mga kapatid, kung meron bang magsasabi sa inyo siguro na ikaw na ang tumawag at maghatid ng masamang balita. Siguro bago mo gawin yun, i-consult ko muna ng ChatGPT, di ba? Tanungin mo yung ChatGPT, paano ba sasabihin ng masamang balita na hindi siya mabibigla? Di ba? Sasagutin ko pa nun eh. Sasagutin ko pa ni ChatGPT. Would you like to make it inspirational, poetic, or simple? Pero hindi, nakakabigla mga pagsubok. May na-share sa akin si Pastor George at sabi ni, tinanong ko siya kanina kung okay lang. Sabi niya, okay, alam naman niya ng lahat. Yung kaibigan niya, pastor, nag-hiking lang sa Mount Pulag. Pagbaba, nilagnat. So siguro, una, iniisip nila, baka napagod, nainitan. So ang suspect, dengue. Pero, yung pala, may leukemia na. At sa loob ng isang buwan, siya kinuha na ng Panginoon. So, di ba, kumbaga sa sudden, tas ang bilis, di ba? Di ba, minsan tumaabot sa ating buhay yung, hindi mo pa napaprocess yung narinig mo, yung nalaman mo, hindi, kumbaga sa nangangapa ka pa, tas eto na naman, may dumarating na naman na isang napakabigat na pagsubok. Kaya nga sabi, di ba, when it rains, it pours. Kaya nga dapat lagi tayong handa sa mga panahong mangyayari at darating ito sa ating buhay. So trials come, trials are inevitable, trials come suddenly, and trials come differently. Kaya nga sabi rito ni James, when you encounter various trials, o sa ibang translation, trials of many kinds, ang word na ang pinapakita dito ay, yun daw mga trials ay merong iba't ibang mga shapes, sizes, and colors.
Pinapakita lang na iba-iba. Kaya nga sa Tagalog, sa ABAP, ang sabi sari-sari. Sari-saring mga pagsubok. Parang sari-sari store na ang daming nakalagay, di ba? So, sari-sari daw. So, ano ba mga sari-saring mga problema na pwedeng dumating sa ating buhay? So, number 1 is family problem. It's either marital sa mag-asawa or parental problems. Pwedeng dumating sa atin yan. Pwedeng financial problem. And then, pwedeng health problems. Pero lahat ng mga problemang yan, kahit iba-iba, isa lang ang binibigay niyan sa ating buhay, stress. Sobrang stress. Minsan nga sa sobrang stress mo, may iisip mo na lang, bakit ba hindi na lang ako naging Magnolia Chicken? Alam niyo bakit? Pansinin niyo yung packaging nun. Ang sabi, ang mga Magnolia Chicken daw po pala ay nabuhay sa isang stress-free environment. Parang, minsan sasabi mo, ang sarap naman ng buhay ng manok ito. Dumating at lumisan sa mundong ito, hindi nakatikim ng stress. Di ba? So, stress. Pero alam natin, na mga problema ay hindi pwedeng iwasan. Kaya nga minsan, isipin ng Lord, kung talaga hindi maiiwasan, pwedeng pumili na lang. Yung parang multiple choice, choose the best problem. Kung pwede lang sanang ganun Lord. No? We can choose our trials, but we can choose how to respond to them. Kaya nga sabi ni James, consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials. At kung titingnan po natin, ito ay nasa imperative tense. Na parang sinasabi dito ni James na it is a command, it calls for a definite and decisive choice, o meron urgency, ang sinasabi ni James, do it now. Huwag mo lang pagbabukas. Decide now. Kaya nga kung titingnan natin, di ba, ang iksi ng kanyang salutation Isang verse lang, tapos sabi niya, pasok agad siya sa verse 2. Kasi alam niya na yung mga Kristiyano kanyang sinusulatan were under immense pressure because of persecution. Kaya nga merong sense of urgency si James. Na sinabi niya, consider it all joy, my brothers, when you face trials of various kind. The word consider here, James is asking for an urgent action. Ewan ko, sino po sa inyo nakapanood ng Top Gun 2? Baka hindi fans ni Tom Cruise mga tao rito. Anyway, may isang eksena sa Top Gun 2 na kung saan pagkatapos nilang tinakas yung isang eroplano, yung F-14, may ligaw sa eroplano yung F-14, along the way, pabalik na sila, they were intercepted ng dalawang eroplano. Yung eroplano, kung napanood nyo yung Top Gun 2, itong eroplanong ito, hindi siya fictional, talaga merong ganung eroplano, ang tawag doon, Sukhoi 57, at ito ang isa sa pinaka-technologically advanced stealth fighter. Pag sinabi stealth fighter, pag tinignan mo sa radar yan, gamunggulang yan. Ni halos hindi mo mapapansin sa radar. Anyway, so doon, in-intercept sila. Ang sabi nung kasama ni Maverick, si Tom Cruise, ni Rooster, sabi niya, it is not the plane. It's the pilot. Pero hindi kayang hindi kayang tanggapin ni Maverick kasi nga, talo sila. Then ang sabi ni Rooster sa kanya, don't think, just do. So alam natin yung nangyari. Of course, Hollywood yon. But in real life situation, to take a definite and decisive action, it doesn't mean na ikaw ay dapat maging careless o mindless sa bagay na gagawin mo. The word consider, na sinabi ni James to, ang ibig niya sabihin is to lead. To lead your mind to think about trials the right way. Yung po sinabi ni James dito, ang picture po doon, yung isang tao na ginamit niya ang kanyang isip to see the big picture and to take into consideration the best thing to do. Kaya nga sabi, consider all joy when you face
when you encounter various trials. So, initially, pwede kang magalit. Pwede kang magkaroon ng denial. Usually, ganyan tayo, di ba? Dumadaan tayo sa proseso pag may nangyayari hindi maganda sa buhay natin. Nagagalit tayo, dinideny natin yung existence of problem. Hindi, wala yan, matatapos din yan, di ba? Tapos may mga pagkakataon talagang malulungkot tayo, suko na lang tayo. Pwede natin gawin yon. Pero pwede din naman, gawin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos to consider it all joy when you face trials of many kind. Ang hindi ibig sabihin na sinasabi ni James dito na tayo ay pag may pagsubok, ang tingin natin, wow, enjoyable to. Good times. So, hindi ganun. Hindi enjoyable yung trials. Mahirap yung trials. At pag inisip mo, wow, we can find pleasure in pain sa trials. No, that is a sign of a sick mind. Kabaliwan yun, mga kapatid. Hindi ganun ang tinuturo ng Bible. Hindi ganun ang ibig sabihin ni James. So, yung joy dito, posible, kung titingnan natin ang magandang maidudulot nito sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. At yung word na, consider it all joy, my brother, when you face trials of many kinds, this is one of the hardest commands in the Bible. Ito yung isa sa pinakamahirap na sundin. Yung magkaroon ka ng kagalakan habang nararanasan mo ang mga bagay na nagpapahirap sa iyong buhay. Napakahirap nun. Kumbaga sa yung joy at trials, hindi pwedeng pagsamahin. Diba? Masarap ang pagsamahin yung, paborito kong cake kasi yung Black Forest, tapos ang toppings, alamang. Diba? Parang, ano yun? Diba? So, ganun din yun. Ano yun? Joy, trial, parang inconceivable. Diba? Kasi para sa marami, para sa atin kasi, yung joy, nararanasan mo dahil walang problema. Joy is the absence of trials. Pero mga kapatid, tandaan natin to. Bagamat napakahirap ng command na binibigay sa atin ng Panginoon, God never asked us to do His will without giving us the grace and strength to do it. At ang sinabi nga po ni John Calvin, our afflictions prepare us for receiving the grace of God. So we go to trials, we go stronger through trials. Sa James chapter 1 verse 3, ang sabi po rito, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, for you know. Yung know na sinasabi rito, it's the same word na ginamit ni Paul when he said, di ba, I want to know Christ. Yung knowing dito is not just knowing, sabihin natin, knowing Christ theologically or knowing things theoretically. Hindi po yun. Ang sinasabi po rito ni James is knowing Christ by experience. Halimbawa, siguro alam natin dito, paano lumangoy? Theoretically speaking, gaganyan mo lang yung kamay mo, tapos papagpag mo yung paa mo. Alam mo sa isip. Ang challenge ngayon, sige, tumalong ka sa swimming pool. Bukas na lang. Di ba? Hindi totoo lang, hindi tayo marunong lumangoy. Alam lang natin, paano lumangoy, pero actual na paglangoy, hindi natin alam. So, ganun din po mga kapatid. Naranasan na ba natin ang mga matitinding pagsubok sa buhay? To experience na matest ang ating pananampalataya. Mga kapatid, marami na ang sumuko at tumalikod sa Panginoon nang sila ay nakaranas ng matitinding pagsubok sa buhay. Kung titingnan po natin yung parable of the sower, take away na, tanggalin na natin yung batuhan, yung daanan at yung matabang lupa. Tingnan na lang natin yung dalawa, yung sa batuhan at sa tinikan. Ang sinabi po ng mga nahulog na mga binhi sa batuhan, they receive it with joy, nagugat, pero temporary lang. Nawala because of what? Because of afflictions and persecution. Nawala dahil sa hirap ng buhay. And then naman, yung sa tinikan, sabi rito, dahil daw sa kabalisahan, sa anxiety of life, at daya ng kayamanan, na-choke, nasakal. Walang naging bunga. Nawala din. So, ang daling sabihin, Kristiyano ako, followers of ni Christ. But, paano?
na ang confession mo about your faith ay daan sa pagsusulit. Ang dali lang kasing sabihin ng, paano? Kung sabi, ito na ang test. Okay lang sana yung test na panandalian lamang, yung short term lamang eh. Paano yung test para bang it will take you a lifetime to deal with it? Paano yung test na binigay sa'yo ng Panginoon parang habang buhay mong dadalin? Di ba, ibang usapan na yun. Ibang usapan na pag long term. Pag parang habang buhay mo nang dadalin. May kilala po ako. Every time po na makakarinig siya ng may nag-suicide, umaatake yung kanyang yung kanyang anxiety. Nawawala siya sa focus, nagiging irritable siya, no? Natatakot siya masyado. Kasi naranasan niya na ang kanyang anak ay mag-attempt. And every day of his life, nahihirapan na siyang dalin yun. Gusto niya na sumuko. Gusto niya na maglaho. At ang sabi niya, every time na makikita ko ang kahit siya'y tumatawa, masaya, nakangiti, ang tingin ko sa kanya ay para siyang isang salamin na may lamat na. And in a snap, pwede siyang tuluyang mabasag at maglaho at mawala sa akin. Paano mo dadalhin yung mga bagay na yon? O kung hindi man ganun ang pagsubok mo, paano kung talaga ang pagsubok mo ay parang it will take you a lifetime to deal with it? Gusto mo nang gumibap? To the point na nakita mo parang wala nang sense ang lahat. Kaya nga, di ba, sabi ni Friedrich Nietzsche, di ba? To find meaning in suffering, nawala siyang makita. Nawala din siya. Pero John Calvin said, in the darkness of our miseries, the grace of God shines more brightly. Hope. We have hope. Kaya nga, sabi, di ba? Set your minds on things above where Christ is seated at the right-hand throne of God. Sinasabihan tayo ng banal na kasalan to look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Gawin mo yun. Don't look into yourself na ginawa ni Friedrich Nietzsche kasi nawala siya dun eh. But look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. And once you look unto Jesus, ay makikita mo ang kanyang dakilang pag-ibig, biyaya, at awa sa iyo. Diba? At isa sa mga bagay na makikita mo rito, ma-appreciate mo ang iyong kaligtasan. Na makikita mo rito, that in the eternity past, He did not pass over you. Subalit kanyang ikaw'y tinawag upang manampalataya sa kanyang anak. So, there is so much in life para magmukmuk ka sa isang tabi. At ang pwede mong gawin ay magpuri sa Diyos dahil sa kaloob ng kaligtasang binigay sa iyo. There is so much in life para manatili ka sa dilim. At hindi mo makita ang kadakilaan ng Panginoon. At kung titignan natin para sa kanyang mga hinirang, maging yung lakas at determinasyon para labanan yung trials ay hindi rin galing sa iyo, kundi biyaya pa rin ng Panginoon. Kaya nga never say na napagtagumpayan ko ang ang pagsubok na no, it is God, it was God who sustained you. It was God who made you able to overcome that trial. At ang purpose daw po ng trial o test of faith is to provide the authenticity of your Christian confession. And then, you will know your faith is genuine. Komentaryo pa po ni William Barclay, yun daw pong word na trial testing, ang ibig sabihin pa daw po nito, is directed towards an end. And the end is that he who is tested should emerge stronger and purer from the testing. So makikita mo after you experience trials, at the end, you will see that your faith, your confession about Christ, ang iyong pagiging Kristiyano ay tunay. And those who possess genuine faith will grow stronger. Yung genuine faith na yan na nasa iyo ay mas lalong magiging matatag after ikaw ay dumaan sa mga pagsubok. At ang panghuli, we glow through trials. Sabi po rin sa James chapter 1 verse 4, let steadfastness have its full effect that you may be mature and complete,
lacking nothing. And it is very similar sa sinabi ni Paul sa Romans chapter 5, verse 3 and 4. Not only that we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Hope. Kaya nawala si Nietzsche because wala siyang nakitang hope. At ang sabi nga po, at bine-verify ko pa, na nawala daw siya sa tamang katinuan. Finding hope for himself. Hope. And this is the way where our faith grows stronger at magningning, enduring hard times. At it is in present imperative na sinasabi, keep on enduring, keep on growing stronger. Ang picture po nito ay parang isang relationship ng isang coach at ng isang athlete. Ako po ay laging nasa malawak na lupain ni Pastor George at Sister Lisa sa Davilan, no? Hindi, joke lang. Hindi, nasa Supreme Court na yun kaso niya. Doon, meron doon, kung sino po nakakapunta sa Davilan, no, nakakapag-bike, meron doon pataas eh. So, tinitingnan ko, ang taas niya, nasa 17 degrees. Tapos, kulang-kulang na 1 kilometer yung ahon. At pagsimula ng pasukan, kasi sa mga public school, meron silang tinatawag na district meet. So after ng district meet, meron niyang provincial meet. So anyway, doon muna tayo sa district meet. So pag ako nagbabike doon, marami yung mga batang nakikita. Muna pa-jogging-jogging lang, no? The next week, makikita ko, iba na yung program nila. Sprint na, mula doon sa pinakababa. Sabi ko nga sa inyo, 17 degrees ang gradient to, no? Pataas, hanggang sa dulo, kulang-kulang 1 kilometer, tatakbuhin nila yun. So makikita ko along the way, yung ibang mga bata nakahilata na sa kalsada, umiiyak, yung iba napapasok sa hirap. Then after some time, nakikita ko, mas mabilis na sila sa akin. Ako nagbabike sila, nakakatakbo hanggang dulo. With ease, kaya na nila. Why? Because they have developed endurance. Na-develop yung mga muscles nila, na-develop yung stamina nila. So ganun din ang sinasabi ni James dito. Kung paano yung muscles ay sa katawan, ganun din. Yung faith ay para sa ating pananampalataya na maging mga matibay. And then the question is, bakit gusto ng Diyos na patuloy na ba-develop ang ating endurance o ang ating pananampalataya? Kasi na sinabi niya, present imperative, so patuloy. Patuloy yung training. Hindi porke kaya mo na, no, may bagong program, another trials, another training. I-develop mo na naman ang endurance mo. Yung steadfastness kasi, ang talagang sinasabi ng maraming Bible scholar doon, it should be endurance. So continue yung training. Bakit? Because trials will always keep coming. Hindi ka titigilan ng mga pagsubok. Titigil lang ito pag ikay nasa presensya ng Panginoon. Di ba? Wala nang trials pag nasa presensya ka ng Panginoon. Tapos na, graduate ka na. Pero as of now, at the moment, yun ang sinasabi ni James, let steadfastness have its full effect, that you may be mature and complete, lacking nothing. Ang sinasabi niya rito, for us to grow and glow into the very people who were created and saved to be. Natatandaan ko yung awit ni Johnny Erickson Tada. Sabi niya, di ba? I am willing, Lord, to be just exactly what you want me to be. Yun yung sinasabi mismo ni James sa chapter 1, verse 4. Na tayo daw dapat ay maging willing to be just exactly what God wants us to be. At sa lahat ng mga pagsubok nating nararanasan, mga kapatid, walang nasasayang. Lahat ay may pakinabang. Kaya nga sabi, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him and have been called according to His purpose. Di ba? Napakagandang tingnan ng full moon, di ba?
Ang ganda tignan niya, nagsashine yung full moon. Tuwan-tuwa tayo yan, lalo na pag nasa tabing dagat tayo o nasa bundok tayo. Pero alam naman nating lahat na yung moon ay talaga hindi nakakapag-produce na kanyang sariling light. Saan galing ang light na yon? Galing sa sun. Nagre-reflect sa surface ng moon, kaya siya nagliliwanag. So, ganun din sa atin. Our faith glows dahil sa binibigay na liwanag ng Panginoon. Kaya nga may mga tao nakapag-inspire sa atin. Kagaya ni Johnny Erickson Tada, sa kabila ng siya'y confined sa wheelchair, siya'y patuloy na nakakasulat ng mga awiting, nakapag-inspire sa atin. And then whenever we sing, "It is well with my soul," di ba, kakaibang comfort yung binibigay sa atin nun. Pero alam nating lahat na yung first line ay sinulat ni Horatio Spafford nang siya ay nag-grieve dahil namatay sa isang maritime disaster ang kanyang mga anak. And then of course, John Bunyan, na sinulat niya yung Pilgrim's Progress. Alam natin na may mga personal struggles din siya at nakulong pa siya to the point na gusto niya na rin tapusin ang kanyang buhay. And then of course, the Prince of Preacher, Charles Spurgeon, na nakakaranas din ng depression. Na sinabi niya na ang kanyang mga depression is like a dark night of the soul. Subalit hindi naging hadlang yun para tumigil siya na mangaral ng salita ng Diyos at hanggang sa ngayon, ang kanyang mga pangaral ay nakakapag-enlighten at nakakapag-encourage sa atin. And then we look at Paul na sinabi niyang yung kanyang thorn in the flesh ay hindi mawala-wala. But alam natin na sa kaduluhan ng kanyang buhay, he said to inspire us, "I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith." So, a faith that was tested becomes mature, beautiful, and radiant to make us more like our Lord Jesus Christ. So would you like to consider all joy when you face trials of many kind? Kaya nating lahat. Magagawa natin, doable. Because Paul himself said, "I can do all things through Him who strengthens me." Tayo po'y yumuko, tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat na sa kabila, Panginoon, ng mga bagyong dumarating sa aming buhay at maging sa bagyong darating nga na mararanasan namin sa mga susunod na oras, ay nandun ka. Narinig, Panginoon, namin sa sinabi ni Brother Genesis kanina, na ikaw ay actively involved sa aming paglalakbay sa buhay na ito. And we have this confidence because it is you who is directing us. Kaya nga, Panginoon, walang hanggang pasasalamat ang aming binibigay sa inyo sa kabila, Panginoon, ng mga paghihirap at mga pagsubok namin nararanasan. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.